Hindi ko akalain na para akong na-starstruck. Naging magkaibigan kami. Nasira lang talaga. Diba? Hindi ako nagpasikat. Sila ang nagpasikat sa akin. Kasi wala akong kakampi. This episode ng Pinoy Creator Spotlight ay sponsored ni Miss Sweetie Vlogger. Kung interested kayo sa mga lifestyle vlog ng isang OFW sa Middle East, please check out her channel and consider to subscribe. Maraming salamat, Sweetie Vlogger. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa isa na namang episode ng Pinoy Creator Spotlight. And syempre, bago tayo magsimula, gusto ko muna pasalamatan ng major sponsor ng ating podcast na nagbigay ng tiwala at opportunity na maging totoo itong pinaplano nating podcast para sa mga creator. Maraming salamat, Miss Maria Marcel. And syempre, kasama natin today ang isa na namang creator kung saan kapupulutan natin ng aral, inspirasyon, and also motivation para magpatuloy. Ang ating guest ay isa sa mga kilalang kritiko, dating kritiko ng Val Santos Matubang, naging kaibigan din. And ngayon, may sarili ng grupo. Isa sa mga pinaka-generous na community dito sa YouTube. Isa sa mga very supportive na community. Ang founder, ang leader ng Team Bubuli, ipinapakilala ko sa inyo today, si Commander Chorba. Palakpakan natin si Commander Chorba, syempre. Alright. So, Commander Chorba, bago tayo magsimula, baka gusto mo ng... Sabi mo, kritiko, meron ba makukuha ang aral sa kritiko? Wala naman nakukuha aral sa kritiko. Well, pag-uusapan Sabi niya, may makukuha ang aral dito sa kritiko. Ano may makukuha ang aral sa kritiko? Well, pag-uusapan natin yan mamaya. Tignan natin kung may makukuha silang aral. But ako, confident ako na meron makukuha ang aral sa kwento mo. Pero, again, Commander Chorba, bago tayo magsimula, baka gusto mo nang bumati sa mga viewers ni Manong Bluetooth, sa mga viewers mo din, at sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo. Kaya mga ka-Bluetooth yan, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta at okay ito ang kinikilala kong mentor pagdating sa YouTube, sa analytics, no? Sa mga AdSense. Talagang dito ako nagtatanong. Tsaka pag nagtanong ka talaga, dito ako nagulat wala naman akong binabayaran dito. Pero pag nagtanong ako dito, Manong, patulong nga. Masagot yan. Basta tama ang tanong, tama ang sagot. Diba? Pagka magtanong ka ng patanga, sasagutin ka patanga, no? Pero yan, sa shoutout sa mga ka-Bluetooth dyan at sa Team Bubuli, no? Mga officers at saka sa Team Generous, ating ibang community under the umbrella ng Team Bubuli. Right. Maganda yung gitis mo na yun. Meron pa recommendation sa akin. Well, thank you very much, Commander Chorba. Ngayon, umpisahan natin yung kwento kung paano tayo nagkakilala. No? Ako muna yung magkukomento. Si Commander Chorba, nakilala ko to nung nag-umpisa siyang mag-attend ng mga live streaming ni Jello Amisola. And then... Di pa ako monetize. Oo. And then, di ba, sumasali ka pa sa kwentuhan, sa mga topic namin. Oo. And then, naging bisita ka rin ng mga live streaming ko. And kung hindi ako nagkakamali, sa kwento mo sa amin, nag-umpisa ka bilang political vlogger. Oo. Kaya nga nagtanong ako, yung bang sa Facebook kasi ako yung bang, di ba nagtanong ako yung sa Facebook ba na content ko, pwede ba maging content ko sa YouTube? Di ba bawal? Kasi syempre may mga policy yan, community guidelines. Sa Facebook, mahigpit ang policy ng community guidelines. Dito dati di ako nagmumura Yung tinanong ko, natanda ko, tinanong ko sa'yo, pwede ba magmura dito? Pwede. Basta lang, for expression lang. Hindi siya tumutukoy hindi siya hateful speech. Basta expression lang. Doon ko na pwede pala. Kasi sa Facebook, nagmumura. Oy, teka, baka sabihin ako pa nag-ano sa'yo. Kasi sa mga tinatanungan ko, kasi mahilig ako umatin sa mga tutorials. Rod TV, umaatin ako. Hello, Rod TV. Yan. Umaatin ako. Basta meron. Umaatin din ako. Sabi ko, pwede pala yun expression lang. Huwag lang hateful speech. And nakwento mo sa amin dati na yun nga, medyo tinigil mo yung political content. Ang natatandaan ko pa nga doon, nagkukwentuhan tayo sabi ko, okay yan, maraming viewers dyan, ang problema lang dyan.
malapit ka sa basher, sa hater. Hindi ba, sir? Ako kaya ako tumigil sa death threat. Death threat, talaga, kabi-kabi lang death threat ko. At saka almost sa loob ng isang linggo, mga 4-5 death threat. Bumabato sa kotse ko, naglalagay sa motor ko mismo. At may nakasubaybay, alam mo, nandito kami sa likod mo, hanggang luluko-luko dyan. Kaya pala talagang pansamantala mong itinigil. Tinigil ko talaga. Political content. Ano na rin kasi kami mismo mga political vlogger, kami na rin nag-aaway. Na magkakagrupo, nag-aaway-aaway talaga. Siguro dahil sa pagalingan Wala talaga kaibigan sa pagdating sa mga vlog pag-uusapan, vlog, content, talaga mag-aaway. Kasi meron talagang tao ayaw masapawan. So mabuti na rin pala na itinigil mo yung political content. During that time, hindi ka pa mag-monetize, no? Pero marami ka ng subscribers and... Ayun nga, hindi ako monetize pero ang subscriber ko, matataas pa sa inyo. Taas pa sa kanila. Time na yun. Kaya sabi ko, ina-analyze ko, anong kulang dito sa mga to. Bakit ang gaganda naman ng content, pero ang baba ng subscriber count tsaka viewer. Ako, kung ano-ano lang content ko Ano-ano lang content ko, basta, pero ang taas ng views. Kaya sabi ko, hindi talaga sa taas ng subscriber count para magkaroon ka ng viewer. Okay. So yun nga, tinigil mo yung political content, tapos parang nabanggit mo sa amin na dumaan ka din sa paangat. Angat din ako. Kaya lang paangat na katuwaan. Ang gagawin ko, ganito, pupunta ako sa isang paangat program. Makikipagkaibigan ako sa 1-2 taon, kukunin ko yun. Kakaibiganin ko. Ayun, supportahan tayo. Para may mga hindi pa rin monetize. Baga ako hindi pa rin monetize, marami akong napamonetize. Dahil sa pinalalaki ko community ko. Kaso may time na, may mga, nagpalaro din ako may mga pag-games din ako Gcash. Oo, pa-Gcash, di ba? Ganon kaso pagka ganyan mga palaro, pag wala kang pa-premyo, wala manunod sa'yo. Kasi may tinatawag na sugod bahay, gang. Grupo sila, pag may palaro, nandun lahat. Tapos yung premyo, pinag-ahati-hatian nila yun. Ginagamit din nila pang games. Diba, ganito, grupo kami, naipon namin, Gcash namin, 5,000. O, 2 mag-games, hati kayo, para yung channel mo, puntahan. Papagames din sila, yung pinanalo nila, yun din yung pinapagames. Ganun ang ginagawa ng grupo ko. Sugod bahay kami. Hindi ko alam yun, Hindi nyo alam, Sugod bahay, magkakakilala kami. Kaya mga nanalo sa group chat, eto na, nailikong ko, yung Gcash na papanalo niya, ang ibibigay namin, isang number lang. Tapos pag naipon yun, kami ngayon magpapalaro. May pa-premyo kami, hindi kami mukha na sponsor. Nakikipagtiyagaan kami, sasali kami sa games. Pero hindi nila alam, ba't nananalo itong mga to, hindi nila alam, magkakakilala kami. Yung pala diskarte niya. Diskarte. Hindi kami nangihingi ng sponsor para magpalaro. At hindi kami humuhugat sa sarili namin bulsa. Yung pinanalo namin, para magkatulungan lang yung mga channels namin. Yung pinanalo namin, yun yung pinampe-premyo namin. Lalo na pag bananas, may premyo na bananas. May premyo na watch hour. Yun din ang pinape-premyo namin. Or yun ang binibigay namin sa mga members namin na mababa ang watch hour at saka subscriber count. Kami, wala nang problema sa subscriber Ang problema lang namin, watch hour. Kaya binibigay namin yung sa pinakamababa. Tulungan talaga. Hindi kami paangat na babayaran, etc. Ganon. Talagang nagtsatsaga kami mangisda. So yun na nga, Commander, from pangat program na sub mo nga, ginawa mong katuwaan lang para makapagtulungan sa mga kawa mo content creator hindi mo monetize during that time, dito na kita talaga napansin Nung nag-start ka ng maging kritiko yung ginagamit yung term kasi ang pagkakatanda ko nung pag pinapanood kita is ayaw na ayaw mo sa poverty porn. Kaya naging isa ka sa mga kritiko ni Val Santos Matubang. Alam mo saan nagsimula yun? Kay Atty. Libayan. Kasi estudyante ako online ni Atty. Libayan about sa poverty porn. So nakuha ko yung kanyang pinupunto. Hindi siya galit sa tao. Yung ginagawa ng tao, yung issue. Na tama nga naman na bakit mo pa kailangang i-vlog. Tapos pakita na kahirapan.
ba? Hindi naman niya sinasabi may corruption eh. Ang sinasabi niya, wag gamitin. Dahil meron tayong batas sa mga ganyan. So, kaya lang, nung nabati ko siya, syempre, follower ako. Syempre, pag follower ka, die hard eh. Ako kasi pagka nagustuhan ko isang tao at maganda yung pinaglalaban, die hard ako eh. Hanggang sa dumating yung time, sabi ko, nakakawawa na si Atty. Libayan para pinagtulungan na. Eh, ang ganda naman ang sinasabi about sa batas. Batas natin eh. So, dapat itong mga taong nanonood para maintindihan nila. Hindi nila pinapanood yung tao. Binatikos nila ng binatikos. So, naawa naman ako. Kaya sabi ko, Idol, nag-comment ako sa isang live niya. Arboring ko na to sa replay. Arboring ko na to, wag ka nang bumanat, ako na lang. Doon nag-umpisa. Nag-like siya. Isabel, approve. Nag-like siya. Ay, mula nun, hindi na siya bumanat about poverty porn. So, ako yung nagtuloy-tuloy. Sa akin lalipat yung galit ng mga reactor sa kanya. Sa akin napunta lahat. Nung una, ayaw nila akong pansinin. Ano yan? Papasikat lang. Hindi. May gusto akong ituloy na anti-poverty porn ako. Anti-poverty porn. Talagang hindi pwede talaga eh. Doon ako napagbakbakan. So, doon nag-umpisa yung pagiging kritiko ng Bal Santos Matubang. Siyempre, hindi lang si Bal Santos Matubang. Kaya lang, siya lang ang kaisa-isang charity vlogger na may mga defender. Kung ayos to, charity vlogger kami, defender. Sabihin, bakit kami kailangan ng defender? Bakit kailangan mo ng taga-batikos? Hindi maganda. Kasi attorney yun eh, abogado yun eh, babastusin nyo na lang ng gano'n, sasabihin yung bobo, ano nung pinagsasasabi talaga. Doon ako inis na inis, yung hindi issue ang pag-usapan, bakit kailangan mo lait-laitin yung tao. Kaya sabi ko, ako ang e-entra. Total sanay ako sa political vlog, naisip agad kita. Eto, instead na mag-political vlog ako, dito ako sa anti-poverty porn. Advocacy. Advocacy yung sinasabi ko. Hindi mema lang, banat lang, o sumikat. Hindi, gusto ko to. Namimiss ko kasi yung political vlog eh. So, gusto ko to. Pwede to, pwede. Dahil wala naman akong inurungan kahit matataas na politiko eh. So, sinumulan ko sa ganun. Wala na. Umpisa na ako ng dalawa. May nag-reaction na sa akin. May bumanat sa akin. Mukhang maganda. So, kumbaga merong traction kasi yung reaction mo, may nagre-react. May nagre-react. So, maganda sabi ko. Kasi ang paniniwala ko lagi, good or bad publicity is still publicity. Ay, maganda to. Sabi ko, pwede ko dito. Balit, hanggang sino-sino na, mabana sa akin. Hindi nila alam, yung kagagawa nila ng thumbnail, mukha ko, kung anong pinaggagawa, hindi nila alam, yun ang magpapasikat sa akin. Diba? Hindi ako nagpasikat. Sila ang nagpasikat sa akin. And din nag-umpisa, ang alam ko, yung Team Bubuli, tama? Yung Team Bubuli. Kasi lagi kong paniniwala, hindi ko kailangan dito ang basher. Pag nasa channel kita, hindi ko kailangan ng basher. Ang kailangan ko, viewer. Kaya sabi ko, ikaw, basher ka lang. Bully ako. So, doon nag-umpisa yung pangalan na Team Bubuli. Dapat ang pangalan niyan, Team Bully dati. Team Bully. Kaya so, may nag-suggest na isang sponsor na parang baka masilip ka ni YouTube dahil parang pinapatronize mo yung pag-bullying. So, tagalugin mo na lang, isip ka na lang. Timing, yung kilay ko, butike. Doon sila bisit na bisit eh. Yung kilay ko na butike, na parang bakla ang sa mga thumbnail mo. Ginamit ko yung bubuli. Yung kilay, kaya matayan, tapos may kilay na bubuli. Yung butiki kong butiki kong kilay. Na, doon ako sumikat eh. Sa kilay eh. Naka-costume ka pa nun, ha? Tsaka yung nunalapalipat-lipat. Tsaka naka-wig. Naka-wig. Yung nunalapalipat-lipat. Natatandaan ko na yun. Doon ako sumikat. So, nag-characterization ako. No? Pero ang advocacy nga is anti-poverty porn. Anti-poverty porn. Hindi naman para mag-away, para paliwanag ko lang, ano ba pinaglalaban ninyo? Diba? Debate tayo. Naghahanap ako ng kadebate. Wala talaga makakadebate. Ang gusto nila puro personalan. Oo. Tsaka ako lang halos ang nagla-live sa mga nagre-reaction. During that time, oo. Oo. Kasi puro uploaded lang ang sagot nila eh. I-edit yung video eh. So,
Nakaganda rin, nakilala rin ako at yung bubuli dahil nagsimula kami, 4, 5, hanggang sa naging 10, 20. Unti-unti dumadami naniniwala. Pero halos lahat ng mga members ko sa bubuli at viewers, followers, galing kay Val, mga inis sa akin dati yung mga yan. Mga visit sa akin yan. Kaya sabi ko sa panlugar ako pwede pumunta na walang kagalit, na walang galit sa akin. Kasi ang dami follower ni Val na galit sa akin. Pero ngayon tingnan mo sila yung mga members. Bakit? Naintindihan nila yung pinaglalaban ko. Naintindihan nila. Time will come, sabi ko, makiintindihan nyo rin yung sinasabi. Hindi ngayon, baka bukas, o sa susunod na araw. Eh, nangyari nga. Na yung advocacy ko na anti-poverty poor, naintindihan na nila. Kaya kasi Atty. Libayan talagang kahit pa paano nanonood pa sa akin. Napapasalubo siya. Nakatawagan ko na rin sa phone yun. Okay, maganda ang naging resulta. Ito na nga, nagkaroon na ng isang team bubuli na patuloy lumalaki. Bago tayo magpatuloy, ipakikilala ko muna sa inyo ang ating major sponsor. To make the difference. Because sometimes when people talk, no one listens. But I do. I don't want to be a follower. I want to be an example. Some example that you feel good about doing, not for attention, but it's because you want to do it. Most of my lingerie are like Barbie dolls. Maria Marcel. And hindi ko to malilimutan yung time na nung time na parang naging magkaibigan kayo. Nagkadaw pampalan. Nag-declare na ako ng ceasefire kasi ni Val Santos Matubang. na rin siyempre kahit na bumabatikos ako, naaawa rin ako Pero may damdamin ako, nakakaawa naman ano ba ako ng taong to? Diba? Ayaw naman sumagot. Diba? Ayaw namang marami na rin mga tao na parang dahil kay Lola Damiana yun nung pumanaw. Ako, follower ako ni Lola Damiana because of Val Santos Matubang. Naawa na rin ako. Merong mga grupo na sumusuporta kay Lola Damiana na wala kay Val Santos Matubang. Diba? Yun yung kay Rampage. Dahil si Rampage dating tao ni Val Santos Matubang. So, parang humiwalay. So, nagkaroon siya ng mga sponsors na sarili na tumutulong kaya. Doon nagkaroon ng problema At saka ang isa sa pinaglalaban ko diyan, kaya kalaban nila ako dahil tinutulungan mo yung tao, dapat hindi nyo binabalahura. Tinutulungan nyo, tapos pagka nakagawa ng konti mali, binabanatan ninyo sa social media. Yun ang nilalaban ko dati. So kaya ako nag-ceasefire, ako nag-declare ng ceasefire, nakakapagod din So lang nai-stress din ako dahil parang wala naniniwala sa pinaglalaban ko. So, hindi naman ako nag-ceasefire dahil talo ako, kundi nakakapagod. Kasi wala akong kakampi. Ako lang bumabanat, wala akong kakampi na si Churba, may vlogger na ganun din yung pinaglalaban. Wala akong kakampi, ako lang talaga mag-isa. So, sabi ko, ang kakampi ko lang, hindi vlogger, mga viewer lang. So, parang nanging sabi ko, gusto ko magpalit ng content. So, mag-iba na lang ako ng content. Nag-ceasefire ako. Timely naman, namatay si Lola Damiana. Magsusupport na lang ako, silent supporter na lang ako ni Lola Damiana, hindi na ako bumabanat, hindi na ako nakipag-rebattal. Nag-ceasefire na ako Sabi ko, ayoko na. Ibang content na lang. Namatay si Lola Damiana. So, tapos nagkaroon pa ng problema sa team bubuli dahil tumigil ako sa mga banat Nag-ceasefire ako Dami nagalit sa akin, ba't ako nag-ceasefire So, yun ang gusto ko pinapakita ko sa grupo ko, gusto kayo naman ng katahimikan, di ba? So, may bumaklas. So, pero na parang sa akin, parang naapektuhan ako kasi ako kasi pag may ginawa ako sa bagay, ang puso ko nandun. So, nasaktan ako dahil may nagalit, may
nagkagalit-galit naging kaibigan ko, kahit sa social media lang magkakilala, hindi man nakikita. Nandun yung puso ko sa pagiging magkaibigan. Nawala yun. Hanggang sa parang nakita nila, na-stress ako dahil sa namatay si Lola Damiana. Affected ako na. Nung namatay si Lola Damiana, parang ang bigat-bigat sa akin. Tapos timing pa na ang mga kaibigan ko sumuporta sa akin at naging kaibigan ko sa Softmed, nawala. May isang sponsor na follower ni Bal Santos Matubang at sponsor. Secret yun, hindi niya pinasabi kung sino siya. Nagpadala na sa akin ng 50K para daw makapagbakasyon ako. Ubusin ko daw yun. Pumunta ako doon kay Lola Damiana. Makipaglamay lang. Kahit isang gabi lang, tapos mag-stay ako kung saan ko gusto doon. Kung saan ko gusto mag-stay. Doon ako mag-stay. Ubusin ko yun. Maayos pwede. So nakipaglamay ako. Yun lang, timing din dahil si Bal Santos Matubang nalaman. Dumating ako sa Daet. Dumating ako sa Panganiban. Pinatawag ako. During live ng ceremony nila, parang tribute kay Lola Damiana. Tawag ako. Pumunta ako. Actually, ayoko pumunta Nakumbinsi lang talaga ako nung tinutuluyan ko doon isang member ko sa Timbubuli. Sige na, tama na. Nandun ako sa bahay niya. Lapit lang naman. Sigurado. Sige. Ako, alam ko, ang daming kalaban doon. Mga vlogger, mga galit sa akin. Pumunta ako. Ano mangyari? Laban. Punta ako. Ceasefire naman na Siguro mga isang buwan na yung ceasefire. Wala nang banatan Yun, dun. Hindi ko akalain na para akong na-starstruck. Daming camera, kabila camera. Sabi ko, ganito pala ako kasikat. Ganito pala ako kaingay. Ganito pala ako kasikat. Yun, doon na nagsimula. Ceasefire, nag-usap kami ni Bal. Nag-sorry ako sa harap niya. Ganun talaga content talaga tayo sa Softmed tayo So, nagbigay ako ng ceasefire. Doon kami nag-iakaban, doon na nag-viral yun. Talaga pumutok ang pangalan ko doon sa ceasefire. So, doon nag-umpisa na, nag-start din yung friendship ninyo. And paano naman yung community mo during that time? Kasi nga, di ba yung community mo, yung grupo mo, Team Bubuli is actually against poverty porn. That connotates din na against sila kay... Ang purpose naman, dahil inimbitahan ako ni Bal, sabi niya, ako na nag-off, inimbitahan niya ako na dalawin para maintindihan ko yung sinasabi kong poverty porn. Naintindihan ko naman dahil tumutulong naman talaga. So, naintindihan ko, tumutulong naman. Kaya lang, tinanggap ko na rin yung invitation para makapenetrate na hindi ganyan ang tamang pagbablog. Gusto mong gamitin yung influence mo para influensyahan sila. Oo. So, kasi, di ba, parang hindi ka makakapagbigay. Para may correct lang. Oo. Para maging advisors. Ano ang tawag doon? Kasi parang mahirap magbigay ng opinion pag wala ka sa loob. Oo. So, kaya ko siya pinasok para yung pinaglalaban kong anti-poverty porn, magsalubong kami. Diba? Maintindihan ko siya, tama naman, tumutulong. Tumutulong talaga. Sabi ko nga sa live ko na nakaraan na nung okay na kami, sabi ko, kung kahit isang sakong pera araw-araw sa pag-iikot ni Bal, ubos ang pera talaga Talagang mudmud Mudmud talaga, binibigay niya talaga pera. Kapag may lumapit, kakatok sa kotse, ang biling gamot, kahit mukhang wala naman sakit, bigay pa rin siya. At kung kukulangan na isang sakong pera dito sa tao to, napakabait talaga ni Bal, napakabait niya, in fairness. So kaya pinasok ko para makorek lang ng konti yung pagbibideo. Na hindi naman magmukhang kao. At masabi ko rin kuya, tigilan niyo yung mga tinutulungan. Nakikinig naman siya. Ganun ba? Panoorin niyo, tingnan niyo kung paano balahurain. Sinusumbong ko talaga, hindi pala siya nanonood ng mga video mismo. Ng mga vloggers. Mga vloggers na ng mga, kasi hindi ko naman kilala bigla na lang sumulpot yan mag-depender Sabi ko, ba't di ka na lang magbuo kasi ng hindi ka na lang kasi magbuo ng grupo ng mga depender. Para alam mo kung sino yung mga tao mo. Kasi mamaya yan pa isumira sa iyo. Doon nagsimula yung nagbuo-buo siya ng Karepa. Kalinga, pre-actors, partner. At least alam mo kung sino yung mga member mo. Hindi po sila bigla na lang sumulpot na vlogger na pinagdedepensa para lang gamitin siya. Alam mo sino nga habulin mo. Kumbaga. Pagka nagkadimandahan, tapos damay pangalan mo. So, nabuo yung Karepa. Yun yung Sa kapag penetrate ako ng konti, nakapag-input ako ng ilang mga suggestion, nakinig naman talaga si Bal. So, masasabi natin na yung
intensyon din naman iba sa Hindi, naging kaibigan ko siya. Mhm. Naging magkaibigan kami. Nasira lang talaga. Nasira lang ulit. Dahil sa Mga chismis din. chismis. Intriga, syempre, mga inggit din. Hindi matanggap na pagiging magkaibigan namin. Wala tayo magagawa eh. Inggit talaga. Dahil hindi nila nagawa yung nagawa ko eh. And I am the only one na nakapenetrate doon. Kalaban eh. Nakapenetrate doon eh. Na nakatulong eh. Tumulong talaga ako doon. Tumulong talaga ako. At in-offer ko pa nga yung talent ko. Diba, magician ako. Ganito kuya, gawin natin para mas maganda. Hindi powerful na nakikita. Kada opening ng bahay, parang house blessing eh. Magmamagic ako, di. Na maganda, napapasaya natin yung mga tao kung saan natutulungan. So, maganda, nag-tandem talaga kami. Maganda yung, kaya meron talagang political eh. Napolitika. Yun yung sinasabi ko. Napolitika. Okay lang. Ang gagawa. Ganun talaga eh. Sige, pag-usapan natin yung politika na yan. Yung mga naging di ba, nung pumasok ka na sa Kalingap, yung mga dependent doon, karepa na yan. Siyempre, nakita ko naman na on how you became friends with like sa mga vloggers na yun. Oh. Pero hindi naiiwasan yung intrigue, 'di ba? At dumating yung time nung parang kumalas ka na, hindi naiiwasan din yung mga taong bumanat, nanira sa'yo. So, umaba ang loob mo na yung mga dati mong kaibigan. Oo, kasi may naging kaibigan ako sa Karepa talaga, sa Kalingap eh. Lalo na sa diet. Talagang iniwasan ako eh. Mismo, yun ba yung masakit doon? Yung dapat isinet aside yung politika sa friendship. Kung may away kami ni Val, away lang namin ni Val yun. Hindi porket follower ka eh, magkagalit na tayo. Yun ang masakit doon. Dinalaw ko talaga eh, kung ano-anong rason, pinaasa na darating, hindi dumating, ay pala, umiwas. Kasi may channel din. Na parang, channel, pinagpalit ang pagkakaibigan, samantalang naging magkasama kami. Pinagkakaibigan dahil sa channel, natatakot na dumami, marami mag-unsub. Yun ang hindi ko ginawa eh. Diba? Na bakit ko ipagpapalit yung friendship natin dahil sa subscriber? Kahit na wala na akong subscriber, pakailan mo yung uutusan mo ako kung sino yung dapat ko lang maging kaibigan at hindi. Friendship to eh. As a YouTuber or social media influencer, pinaparami natin dito kaibigan, hindi kaaway. Lagi ko sinasabi, paano dadami ang supporter mo kung kaaway ang pinararami? Kaya doon ako nasaktan, mga kaibigan ko doon, talagang umiwas. Talagang hindi na ako kinausap, binlock pa nga ako sa Facebook eh. Dahil sa away namin uli ni Val, yun yung pinakamatinding away na pinakamalupit na ginawa ko. Minura ko talaga siya sa live. Talaga minura ko siya. Siyempre, dala ng emotion, dahil ang puso, sabi nga sa inyo, ang puso ko nandito. Pag ako may ginawa isang bagay, pag kasama puso ko doon. Yun, doon yung nangyari. Pinagsisihan mo ba yung Oo naman, nag-sorry pa ako kay Val, nakita kami. Umakap pa ako sa kanya, nag-sorry ako, umiyak ako sa kanya. Kasi hindi madali sa akin yung ginawa ko. Masakit yung walang nagutos sa akin dahil sa nangyari. Intriga talaga eh. Intriga. Nag-sorry ako sa kanya, sincere, tinanggap naman niya. Kaya sabi ko, hindi ako nagsosorry para iurong mo yung demanda. Kasuha mo pa rin, tuloy mo kung gusto mo. Pero ako nagsosorry ako. Dahil alam ko mali yung ginawa ko. Ngayon, kung magdidemanda, wala namang problema. Hindi ako nagsosorry para ituurong yung demanda. Kasi meron din naman nag-uutos na. So, nagkaroon pa na ng demandahan. Oo, meron sa PINA. Pagmumura mo na yun. Oo, meron sa PINA. Pero kaya ko naman sagutin yung sabi ko sa korte. Wala namang problema. Pwede naman tayo magharap doon. Basta ako, binigay ko yung sincere apology ko. Nag-apology talaga ako. Kasi sa kanila na lang yun. Sabi ko nga pwede mo tuloy mo yung demanda. Kasi may nagagalit pamilya ko, hindi mo demanda. Problema, harapin ko naman yan. Wala namang kaso doon. Sasagutin ko na. Kasi ako, nag-sorry ako at tinanggap naman niya yung sorry. Kaya pwede, yun yung love and justice. Diba? Kahit mahal mo ko, dahil may kasalanan ka, kailangan ko naman din hustisya. Dapat balanse. Kasi ang paniniwala ko, love without justice is hypocrisy. Justice without love is brutality. Diba? Love with justice is godly. Kailangan yung love and justice, halimbawa, na-rape yung anak mo. Mahal mo yung tao.
Hindi pwede yung mahal mo yung tao. Kailangan mo ng hustisya to para sa anak mo. Tama. Love and justice is godly. So, kailangan magkasama. Oh. Kung magkakasama din yung yung, sige, papatawarin kita dahil mahal kita, pero it doesn't mean na Oh, yes. Gusto ko na sa Yung sinabi ko kasalanan kay Val, pwede mo naman ako tuloy yung demanda. Wala namang problema. Pero how about yung circle of friends? Kasi yun yung natin yung mga kaibigan na nakapalibot din kay Val, na mga kaibigan mo rin. 'Di ba? Dahil sa issue na yun, tinalikuran ka. Sabi mo nga, nalungkot ka. Meron bang instances na na-depress? Ayaw mo na lang mag-YouTube? Gusto mo na lang mag-quit? Ilang beses na ako umiyak sa YouTube eh. Siyempre, nasasaktan din ako kasi naging part din sila ng buhay ko eh. Ako ganun ako may pagkaibigan. Nasasaktan ako. Umiiyak ako talaga. Iyakin ako, ikala nyo, matapang ako. Iyakin ako. Emotional ako eh. So, nasaktan ako. Ilang beses na ako nagplano isara na yung YouTube ko. Wala akong pakialam sa kikita. Kumikita siya o ano. Ilang beses na. Buti na lang, may mga advisors. Nakasuporta palagi. Huwag isara yung channel mo. Nagdadalawang isip ako, benta ko na lang. Kaso pag binenta ko, ganun pa rin bang kalaki ang views? Ganun pa rin bang suporta na tanda? Di ba na may-ari eh? Di ba ganun? Kaya bababasura lang. So baka mamaya gamitin pa yung channel ko, sirain ako. Pwede, binenta ko kung bibili ng kalaban eh. Tapos pala, yun di napapalit na yung pangalan. Mawara ka nila ako. Sara ko na lang. Pero buti na lang, meron temporary closure ng YouTube, di ba? Temporary. I-deactivate ko muna. Dine-activate ko muna. Yun lang. Tapos nag-isip ako ng mga ilang video. Kaya ako bumalik. Nag-iba na ako ng content. Nag-ano na ako, nag-recharge. Nag-unwind. Kasi ba talaga labanan dito? Laban. Kasi lalo na mga naging kaibigan. Dami ko naging kaibigan sa tae. Mga vlogger. So yun yung masasabi. Sa dami na ginawa ko mabuti doon, isang pagkakamali, burado lahat yun. Pati friendship, burado yun. Sa isang pagkakamali. Kaya dito talaga 100 times, 1,000 times. Isipin mo muna bago mo sabihin eh. Kasi ang tako talaga. Gusto nila perfect. Perfect. Kaya sa grupo ng Timbubuli, sinasabi ko, bawal dito ang perfecto. Naniniwala ka ba na mayroong influencer o content creator na perfect? Wala. Kaya nga sabi ko, mas gusto ko nga sabi ko nga, imperfection is beautiful. Dahil habang nagkakamali ka, natututo ka. Ang masaklap lang, nagkakamali ka, yun lang yung pagkakamali mo, hindi ka natututo. Hindi yun imperfection. Sakit yun. Kasi hindi ka natututo eh. Kaya pag nagkakamali ka, natututo ka dun sa pagkakamali. Hindi yung mali ka na, pinaninindigan mo pa. Hindi imperfection yun. Sakit yun. No? Bipolar yun. Diba? Natutuwa ka pa. Alam mo naman mali na, pinaglalaban mo pa. Sa akin, imperfection. Marami na talagang bumitaw sa akin. Daming perfect eh. Doon ko nakita, daming perfect pala. Hindi pwede magkamali. Dahil lahat ng ginawa ko mabubuti doon, hindi nakita eh. Ang tinignan nila nagbura ako eh. Diba? Ang tinignan nila minura ko si Van. Pero hindi nila nakita yung sakripisyo ko kay Van. Yung inputs na ibinigay mo. Yes, lahat. Suggestion, opinion. Yung time ko, effort ko, pera ko. Pati pera ko. May sacrifice ko doon. Pero isang pagkakamali, ting. At actually, marami ko natulungan ang channel doon eh. Pero sa isang pagkakamali, ang nakita nila yung nagmura ako kay Val. Pero yung na-contribute ko, hindi na nakita. Yan ang kasabihan na sa isang puting damit, mamantyan lang ng kapraso yan, makikita yung kapraso mantya eh. Yung tinta ng ballpen na tumuldok sa damit mo puti. Yun ang nakikita. Laki-laki ng puti, ang nakikita yung tuldok. Sa palagay mo ba, unfair yun? Yes! Wrong perception. Wrong mindset. Diba? Wrong mindset dahil ang dami-daming masyadong nga perfecto eh. Diba? Nabawal magkamali. Sa akin, ang paniniwala ko, lahat tayo ng tao prone sa pagkakamali. Prone sa pagkakamali. Kaya nga may salitang sorry eh. Kasi pwede ka magkamali anytime. Ang importante lang, sa pag nagkamali ka, may sorry, may acceptance. Ang problema, ang kulang sa tao, acceptance. Nag-sorry na, hindi mo pa rin matanggap. Laging sasabihin,
O sige, pinatatawan na kita pero yung tiwala hindi ko mababalik. No. Dapat may second chance. Ibibigyan mo ng second chance yung tao. Ayun ang hindi nila maintindihan sa akin. Dami ako nakaaway, dumurog nga sa akin eh. Sorry lang, tapos na. Kahit anong pangdurog ginawa sa akin sa social media, sorry lang, enough na eh. And then, acceptance. Nagkamali yung tao. Nagkamali rin naman ako eh. Hindi ko naman sinasabing siya lang ang nagkamali eh. Pero, sige ito, sa opinion mo. Kasi, napag-uusapan din naman din natin yung dumudurog, sinasabi mo dumudurog sa'yo, sinisiraan ka sa social media. Sige, nag-sorry siya sa'yo. Sabi mo, di ba may second chance? Do you think kaya mo pang ibigay yung full trust mo sa kanya despite na siniraan ka niya at talagang ginamit niya yung influence niya para sirain ka? Yes. Bakit? Kung sincere, yung talagang nakikita mo, nararamdaman mo naman kung sincere yung pagre-reconcile. Bakit hindi? Bakit hindi? Kasi ganito yan eh. Nature ko yun eh. Na forgiving ako eh. Hindi ako yung tao mapagtanim ng galit eh. Ngayon, kung ikaw mapagtanim ng gamit, nature mo yan. Huwag mo pilitin yung nature mo, maging nature mo. Yun ako eh. Forgiving ako eh. Sabi ko, niloko ka ng tao niya, sinira ka na eh. Nature ko to eh. Ito ako eh. Hindi mo pwedeng kukopyahin kita. Yan ka eh. Yan ka na lang. Okay, sinabi mo na ganyan ka, ganyan ako. So naniniwala ka na kahit magkaiba kayo ng paniniwala, magkakaiba kayo ng prinsipyo, pwede pa rin kayo maging magkaibigan. Yes, adjustment and acceptance. Importante yun eh. Awareness, adjustment, acceptance. Doon napapasok yung achievement, yung win-win situation. For Asian eh, lagi ko tinuturo yan eh. Awareness, dapat aware ka sa mga weaknesses niya. Aware ka sa mga strength niya. Sa likes niya and dislike niya. Tapos, adjustment. Ikaw mag-adjust, ikaw nakakaalam eh. Ikaw nakakaalam ng weakness niya. Tapos, acceptance. Tangkapin mo eh, gano'n eh. Kinaibigan mo eh, wala ka magagawa eh. Nandiyan na yan eh. Acceptance. Ang total nun, achievement. Win-win situation. Kasi parehas kayo magiging magbe-benefits. No? Pareho kayo magbe-benefits. Dapat tayo kasi nagmamature eh. Nagmamature habang tumatagal tayo. Habang tumatanda. Sabi nga, habang tumatanda tayo, habang patanda tayong patanda, dapat pabait tayo pabait. Maganda yung paniniwala mo ha. Unfortunately, hindi lahat ng tao ganyan ang paniniwala. Alam mo sa social media, Commander Sorba, di ba? Alam mo naman na marami din kasi mga tao sa social media na instead na i-accept yung weakness ng iba, is i-take advantage pa yung weakness. Ay, oo, dapat ikusin ka talaga. Sa Sokmed kasi kung content lang talaga pag-uusapan. Lahat ng gawin mo dito kay ko-content. Pagpakabait ka, iko-content. Sabihin, plastic. Pagkabalahura ka, sabihin, demonyo ka. Walang kaya kang tao. Saan ka lulugar? Yun yung sinasabi na wala kang pupuntahan kasi kahit anong gawin mo, may masasabi sila sa'yo. You cannot please everybody. No? Pero talaga nung balahura ako, sasabihin na, ito yung pinakawalang yung tao. Nung nagbabago kong content, nagtitino ako, sasabihin, plastic. Makitang tao. Hindi mo alam kung saan ka talaga eh. Pero, talking about you cannot please everybody, I am very happy naman to see na you were able to please your own community. At yun na nga yung Team Bubuli. Nakita ko na sinuportahan ka nila nung naging critical ni Val Santos Matubang, naging sinuportahan ka pa rin nila kahit nung sumama ka na kay Val Santos Matubang. Tatandaan ko yun, sabi mo nga may mga kumalas, pero nakita ko na nandun pa rin ang Team Bully sa likod mo. Right? And then, nung nagkaroon ulit kayo ng problema ng Val Santos Matubang, nandun pa rin ang Team Bubuli sa likod mo. At kahit sa sobrang dami pa rin umaaway sa'yo, alam mo, maraming mga naninira sa'yo, andyan pa rin sila ngayon na pinapangaralan ka, wag mo nang gawin to, ginaguide ka. Ang binil ko kasi sa community ko is deepest foundation of friendship. Hindi ko hinihingi ang loyalty mo o pagiging solid mo. Ang hinihingi ko, honesty. Solid ka nga, loyal ka nga, hindi ka naman honest. Mali na yung ginagawa ko, tuwan-tuwa ka pa. O mali na yung ginagawa ko, hindi ka pa nagsasalita. Tapos pagka nagkagalit tayo, diyan ka magsasalita. Honest ka, sabi mo, Commander Chua, huwag ka na magmura. Talaga hindi na ako magmumura.
magagalit ka ba kung may kumontra sa'yo? Hindi, may nagsasabi nga sa akin, kaya nila ako minahal kasi pagka sinabi nila mali ako, ina-accept ko, sige, hindi na ako nagmumura. Hindi ka naman, hindi mo naman sila sinisipa kapag kumontra sila sa'yo? Hindi ako nagano, wala. Hindi kasi may narinig ako ba ganyan eh, kapag kumontra kasi si Paig. Hindi. Ay, okay lang, may ganun ako kilala, dami. Ako hindi, binibigyan ko sila ng freedom na magsalita. Sabi ko nga open rebuke is better than secret love. Diba, ang nagsasabi ng tapat ay magsasama na maluwag ng matagal. Ako mas okay sa akin, yung maganda sa akin, nagmumurahan tayo ng harapan. Diba? Pagtalikod natin, magkaibigan tayo. Kasi nagyayakapan tayo harapan, pagtalikod natin, saksakan tayo. Yun yung mas masakit eh. Diba? Yung nagyakapan kayo, pagtalikod nyo, nagsisiraan kayo. Pangit. Maganda pa, murahan na lang tayo. Pagtalikod, tapos na, nakapagmurahan tayo, nailabas na natin galit natin, yakapan tayo, kaibigan pa rin tayo. So, friendship, talagang deep friendship ang puhunan mo. Friendship of foundation of friendship. Sinimulan ko. Kaya hindi kami tumatanggap ng members. Sa Bubuli, hindi kami nagwe-welcome ng new members. Hindi kayo add na lang na kung sino-sino. Hindi, kung sino lang ako. Parami, hindi. Inuna ko yung mga leaders ko, officers. Yung mga nagsimula, yung mga founding members. Nag-create ako, nag-dig ako talaga ng friendship. Makuha mo yung tiwala nila at makuha nila yung tiwala ko. Tapos, yun, parang magpamilya. Ang binild ko is family, hindi friendship lang. Tapos, nung okay na, kahit anong mangyari, kagaya sinasabi mo, bakit kahit saan ako pupunta, nakasunod. Kahit anong content ko, nakasunod. Because, pamilya ko sila. Doon na, nag-welcome na kami. Para sila, may manira man, hindi sila masira. Kasi kami nagkaunawaan na eh. Alam na namin isa't isa eh. So, yung follower, na bago, magpapalo sila doon sa mga leaders. Mapapractice nila yung ginagawa namin. Eh pag may pasaway na bagong pasok, nililigwak talaga pag hindi makuha mapagsabihan. Kailangan sumunod kayo kasi ganito kami rito. Pamilya kami rito. Bawal dito yung away-away. Pamilya kami. So, simulan ko muna sa maliit na core group na binil ko yung strong foundation of friendship. That is what we call leadership. Maganda. Actually, maganda yung maganda yung naging, ang tawag dito, pag-implement mo ng small core muna sa pag-build ng community mo. Kasi at magkakaibigan na kayo. Ang hirap yung biglang dami, tapos nakalas, naubos. Diba? Mas maganda, yung maliit, madami ng patag. With the core. Oo. Na meron ng strong foundation. Foundation. Na alam na kung ano kasi yung... Kasi kailangan sa lahat, kahit sa building, foundation talaga eh. Para matibay. Kahit tumaas ng tumaas yan, basta matibay ang foundation. Ngayon, kung umalis man kayo, mag-aklas man kayo, basta yung foundation buo. Hindi mawawala eh. Hindi mawawala. Kahit ano mangyari, buong foundation, may papalit pa rin naman eh. People come and go. Tandaan nyo yan. People come and go. Ganyan lalo na sa SOCMED. People come and go. Kaya gawin mo, mag-build ka ng strong relationship, foundation of relationship. So kahit na may mga bagong member, siraan sa mga leaders, then hindi na alam, baliw na kami sa isa't isa, pamilya na kami. Sino pa babaliw nyo? Sino pa magsusulsulan nyo sa amin? Kami, wala pa kayo, eto na kami. Para pag malakihan mo kami, ligwak ka. Matigas ang ulo mo. Pero nakita nila, pamilya talaga ang bubuli. Family talaga. So yun, Casey, talking about your community, dahil nga lagi sila nakasupport sa'yo, ano yung message mo doon sa sinasabi mo ang core group na yun, sa foundation ng group or community na lagi nakasupport sa'yo? Baka meron kang message or mensahe sa kanila? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Baka meron ka pang hindi nasasabi sa kanila or gustong i-emphasize na mensahe sa kanila? Hindi, actually hindi ko naman inisip na naging founder ako ng isang group. Parang katuwaan lang ko eh. Pero totoo lang marami na akong grupong nabuo. Pagka well-builded na siya at meron na talagang sila na magpapagalaw, wala na ako. Umi-exit ako. Baga, tuloy-tuloy sila kahit wala na ako. Hindi madali magbuo ng grupo. Kasi iba-ibang ugali yan eh. Iba-ibang culture, iba-ibang tradition, iba-ibang kinalakihan, environment, attainment sa buhay. So kaya iba-ibang ugali. Iba-ibang ugali. So ang kailangan lang pag magbubuo ng grupo,
simulan mo sa maliit. Kahit 4 lang kayo. Kailangan kayong 4 solid na yung kahit anong mangyari, kahit dumami kayo, kahit sumikat kayo, andyan pa rin kayo. Dapat ganun pagbuo ng grupo. Talaga, may babaklas at babaklas talaga eh. Dahil hindi kaya, meron talagang, may mga vested interest eh. Meron din mga tao may vested, kaya sila sumasali. May mga vested interest. May mga kanya-kanya motibo. Anticipated ko na yon. Pero dapat, sa small group, magsimula. Kasi, kailangan kayo muna, kailangan sa inyo magsimula lahat. Mag-away na kayo, kailangan nyo mag-away, magbali-taktakan na kayo kung kailangan. Kasi dadami kayo. Dadami kayo eh. Kailan kayo uunawaan pag marami na? Dapat kukunti pa lang kayo, talagang na-build mo na yung strong foundation of friendship. Hindi yung kailan malaki na, tsaka kayo maggagawa ng mga... Kaya ako yung grupo ko, walang policy. Wala kami rules and regulation. Why? Ang rules and regulation para lang sa matitigas ang ulo. Kaya kayo gumagawa ng rules and regulation, matitigas ang ulo nito eh. Pero kung na-build mo yung strong foundation of friendship, wala nang rules yan. Alam mo ba wala rules namin sa Team Bubuli? If you are happy, stay. Kung hindi ka na masaya, layas. Kasi yung pagiging masaya sa grupo, ang siya magpapatibay sa inyo. Kaya kahit anong mangyaring bagyo sa grupo nyo, magmasaya kayo at mahal nyo yung grupo. Hindi kayo aalis. Kaya ako, darating yung time, yung mga officers namin, papalitan yan. Dapat ganun din yung ma-practice nila. And naniniwala ako tong Team Bubuli, lalaki pa to. And marami na kami dinaan ng bagyo, ang dami na rin nag-away, ang dami na rin bumaklas, pero still, andyan pa rin ang Team Bubuli. Hindi kami pumunta sa ibang malalaking community para, may gulo? Para gumawa ng kakampi? Kami? Independent. Independent kami. So, hindi kami kailangang makisiksik sa malalaking community para lumaki ang community namin. Hindi naman kami hindi naman mga vloggers yung Team Bubuli lahat eh. Iilan lang eh. Karamihan dyan talaga mga viewers, supporters, and followers. At nabuo nga siya because of friendship. Family friendship. So, mahirap tibagin. Dahil maliit na problema pa lang pinag-uusapan na eh. Hindi kailangan, kasi sa dami ng pinagdaanan namin, sa Team Bubuli, nakailang baklas na yan eh. Pero still, nandiyan pa rin yung mga karamihan na mga founding members. Sure, wala kang message sa kanila, pasalamat, paalala? Hindi, may later yun. Sabi ko nga, yung mga founding members, yung mga pioneer, andiyan pa rin talagang hindi nila ako binitawan, and I'm thankful for them. Kasi talagang kung wala kayo, matagal na akong bumitaw dito. Tagal na akong bumitaw sa Team Bubuli kung wala lang talaga sila. Kasi kami yung nag-build ng foundation eh. Kaya I'm thankful sa mga hindi bumitaw. Hanggang ngayon nandiyan. At maraming umalis, bumalik. Kasi alam nila yung advocacy. Dapat kasi pang magbubuo kayo ng grupo, may advocacy. Hindi yung binuo nyo lang. Ano ba advocacy natin? Bakit ba natin binuo? Diba? Dapat alam ninyo yung passion, yung purpose, bakit nyo binuo yung grupo. Then, passion. Dapat deepest why. Dapat meron kang deepest why. Bakit ako sumali sa grupong ito? Hindi yung kaya ka lang sumali, wala. Gusto ko lang dahil may channel ako. Wrong move. Hindi po kami paangat. We are family sa Team Bubuli. At may advocacy and passion. Ano yung advocacy namin ng Team Bubuli? Ang advocacy namin ay magparami ng kaibigan at tumulong. Service for humanity. Tumulong tayo na walang hinihinging kapalit. Kasi ang theology ko, maghasik ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Maghasik ka ng masama, yung tinatawag na good and bad karma. Hindi maghahasik na rin lang tayo, yung magagandang bagay na. Diba?
Dahil yung sinasabi ko nga, ang isa sa paniniwala namin, habang tumatanda ka, dapat pabait ka ng pabait. Hindi ko tumatanda ka, parami ka away mo. Diba? Hindi na tayo natuto. Bata pa tayo, mahilig na tayo sa away. Tapos, matatanda na tayo, away pa rin. So, dapat, habang tumatanda, dumadagdag ang edad natin, dumadagdag yung bait natin. Kasi pawala na tayo eh. Dapat may maiwan kang legacy sa second generation. Diba? Sa susunod na mga henerasyon. May maiwan tayong legacy. Ano mo, masarap kaya yung kahit yung pamilya mo na lang ang makarinig na itong Commander Churba na to, minahal na mga tao to. Ang sarap, diba? Yung mga pamilya ko, mga anak ko, natutuwa na yun. Ang dami nagmamahal sa papa namin. Diba? Sarap sa pakiramdam na, minsan, may nakilala ko eh. Tuwa sa'yo. Ang bait mo daw eh. Pero hindi ko naman kilala. Diba? Nakapag-iwan tayo ng legacy. Kahit mawala ka, Commander Churba yan. Timbubuli yan. Kung walang timbubuli, walang Commander Churba. Kung walang Commander Churba, walang timbubuli. Lagi magkakabit yan. Diba? So, future plans ng Team Bubuli. Ano yung mga plano sa mga susunod na mga panahon? Foundation. Maging isang foundation. Kaya pagdating na aming presidente dito, simulan na namin pa-register siya sa SEC. Gawin na talaga siya isang foundation. And alam mo bang isa sa big dream ko, the greatest dream ko sa Team Bubuli, magkaroon ng Team Bubuli ng isang malaking lote, bibili malaking lote, gagawin isang malaking compound at doon yung mga homeless na nasa community ng Team Bubuli, pwede kayong tumira dyan libre. Homeless. Mga matatanda na. Foundation, dun sila titira habang buhay sila. Tapos pag wala na, para siyang bayan punan, para siyang orphan. At hindi lang orphan, parang isang community. Nando doon ang palengke, talipapa, ando doon. Simbahan, nando na rin. Diba? Simbahan, talipapa. Mga ano lang, nando doon. Park, nando doon. Pero nandun sila lahat nakatira. So yun yung ultimate dream mo para pinaka-greatest dream ko yun. Pangarap ko yun. Sa Team Bubuli. Hindi lang sa Team Bubuli, kahit noong pa, pangarap ko yun, magkaroon ng isang community. Yun nga sinadjust ko kay Bal eh. Kay Bal Santos Matutubang, pili ka ng bili ng lupa sa iba-ibang lugar, ba't di mo kunin lahat yung pera niyan? Bumili ka malaking lote, bakuran mo, doon mo patirahin mo mga pinagkukuha mo niya. Sinadjust ko sa kanya yan. Meron ka ng meron parang kasariling community dyan, nandiyan dyan lahat ng tinutulungan mo, hindi yung nakakapagod, pupunta ka dito, dadala mong bigas. Pupunta ka doon, dadala mong bigas. Punta ka doon, ang lalayo. Ipunin mo, gusto mo ba tumira doon sa community namin? Doon. Parang isang dalahan na lang mga pagkain nila doon. Diba? Yun ang greatest dream ko na sinasuggest ko kay BSM. Bumili ka ng malaking lote, kahit 5 hektarya, 2 hektarya. Bakuran mo yan, may magpapabakod naman yan, may mag-sponsor naman yan eh. Para yan sa mga homeless. So, ibig mo sabihin yung dream mo na yan, is dream mo na bago ka pa naging creator? Oo, bago. Matagal na. Matagal na. Dream ko na yan na magkaroon. Kasi naawa ko sa mga bata sa kalsada. Gusto ko pa nga meron doon eskwelahan eh. Kung may anak yun, nagtitinda sa pagita, gusto kong kunin eh. Dito ka na lang. Tapos magtrabaho ka dito, bigyan ka trabaho dito. Empleyado kita dito. Diyan ka nakatira. Diyan ang anak mo. Pag-aralin natin, may eskwelahan na rin diyan. Diba? Kahit daycare center lang yan. At least, nagtatrabaho sila, hindi nasa kalye nang hihingi. Diba? Aayos mo yung buhay nila. O, may trabaho sila doon. Halimbawa, kaganyan, mga bagoong, manufacturing. Hindi ba? May factory na rin doon. Na sila nakatira sa isang malaking community. Andun ang trabaho, andun yung talipapa, andun. Yun ang ultimate dream na sana ay magkatotoo. Yun na yung sana bago pumikit yung mga mata ko. Magawa ko yun. Kung hindi ko mamagawa, yung second generation ng Team Bubuli, sila magtuloy. Ayun, ganda. Sinasuggest ko kay BSM, bumili ka ng malaking lote. Ganda niyan, sabi ko sa kanya. Naisip niya rin pala yun. Kaya lang, talagang kailangan. Kasi ang hirap magsa-charity vlog ka, pupunta ka dito, linggo-linggo, dadala mong bigas. Pag naubos, punta ka na naman sa kabila, dadala mong kalat-kalat eh. Bumibili ka na rin lang ng lupa para sa kanila, tsaka nagpapatay ng bahay. Ba't hindi na isa-isang malaking village? Gawa ka ng sarili mong village. Oh.
Di ba ang ganda? Magandang pangarap. Kaya ako talagang hopefully, and by God's will, sana matupad. Sana matupad. Alam mo naman, pagka hindi will ni Lord, hindi naman mangyayari. Pero ako naniniwala, pagka maganda ang layunin, yung will mo, magiging will niya na rin. Diba? Kasi maganda naman layunin mo eh. Magiging will niya na rin kahit ayaw niya. Kaya nga may salitang prayer eh. Sabihin, bakit kanya pinagdadasal? Hingin mo, baka magkatotoo, baka magustuhan niya. Parang ganito yan eh. Prime Minister ka, may mga sasuggest. Meron pong mga dito, nagre-request yung mga tao. Yung Prime Minister, sige, approve. Ka-approve din eh, kahit ayaw niya eh. Dahil maganda naman ang layunin eh. So, hopefully, matupad. So, ikaw, sa pagiging creator mo, naiintindihan ko na masabi mo nga, ang Bubuli at Commander Chorba, magkakonect na yan. Meron bang plano ang Commander Chorba sa kanyang future as creator na hindi ko masasabi hindi kasali pero yung sa personal, pang sarili, meron bang plano, may bago ba, meron bang kaming dapat asahan o abangan? Bago? Wala eh. Kasi ang pamilya ko na talaga Bubuli. Parang lahat ng pangarap ko nasa Bubuli na eh. So yung channel mo talaga is parang nasa... Ang gusto ko nga magtuloy nito as a leader anak ko rin eh. Pero ibig sabihin nakikita mo yung channel mo na talaga is to serve lang talaga yung community. To serve talaga. Ng actually, pati sweldo ko nga ubos eh. Kasi gusto ko talaga tumulong. Yung mahit ko lang naman yung pang personal na pangangailangan ko. Yung pang isang buwan sa internet, sa bahay, etc. Panggastos sa mga bata. Enough na yun eh. Yung sobra, ibigay natin sa tao. Parang share your blessing. Para, bahala na si Lord magbigay uli ng blessing. Bigay mo na lang. Ari ko naman yun. Pag-graduate na tayo sa lupa. Diba? So, samantalahin mo na. Yaman sino bang hindi nangangarap yumaman? Ang plastiko naman, kung sabing gusto nga yumaman para mas marami matulungan. Diba? Pero kung sa sarili ko lang yaman, okay na ako sa ganito. Kung sarili ko lang isipin ko. Pero hanggat may nakikita akong mga taong nangangailangan, lalo na may sakit. Diba? Gusto kong tulungan talaga sa ganitong charity, mga may sakit. Bakit? Ang hirap ng pakiramdam ng may sakit. Bakit? Hindi siya makatulong. Ang feeling niya sa sarili niya, pabigat. Diba? Alagain. Ngayon, kung wala siyang sakit, nakakatulong siya sa pamilya niya. Kaya gusto ko, gumaling ka para makatulong ka sa pamilya. Hindi yung ganyan ka, asa ka ng asa. Masasaktan ka talaga. Kailangan mo gumaling. Kaya gusto ko yung mga may sakit, tulungan na. Gumaling para makatulong sa pamilya. Kasi kung hindi sila gagaling, pabigat na yan. Kahit sabihin mong nanay, anak, magreklamo na rin. Dahil may pamilya rin sila eh. Para mawala yung problemang yun, buo pa rin pamilya, kailangan mong gumaling. Kaya sabi ko, mayaman ako, sagutin ko lahat ng ospital. Ito. Siguro, mga panghuling tanong mo na to. Bilang creator na masasabi ko na nakapag-build ng isang, sabi mo nga, well-founded na community, ano naman yung magiging advice mo sa mga creators din as of right now na gustong makabuild ng sarili nilang community? Regardless sa kung ano yung content nila or niche nila, pero gusto nila mag-build ng community, ano yung may i-advise mo? Ano ba purpose nila? Kailangan unang-una, purpose. Ano ba purpose mo? Para sa sarili lang? O para sa lahat? Mahirap kasi yung hindi ka makapag-build pag para sa sarili lang eh. Hindi ka makapag-build ng community para sa sarili. Pero kung mag-build ka sa community para sa kapakinabangan ng lahat, madali mag-build ng community para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi pang sarili lang. Hindi pang vested interest. So, dapat may purpose. To follow na lang yung vested interest mo. So, dapat may purpose ka na makakabuti sa nakararami. Una, purpose. Second is advocacy. Mm-hmm. Ano ba advocacy mo sa buhay? Ano ba advocacy mo? Bakit ka ba yung purpose na yun? Ano ba? Then, passion. Kailangan malalim ang passion.
Kasi kung wala kang passion, pag napagod ka, bibitaw ka na dyan. Ay, bahala ka, ayoko na. Pag nasaktan ka. Pag nasaktan ka, ayoko Bitaw na. ka Hindi na nyo din. man lang ako pinagtanggol eh. Di ba? Hindi mo ako pinagtanggol eh. Ayoko na, bitaw na ako sa inyo. Ako na lang banat ng ako na lang ganito ng ganito. Ako na lang yung nagtatrabaho. Puro reklamo mabibigay mo. Ngayon, kung malalim ang passion mo, kahit walang nakikiko-operate sa mga members mo, tuloy-tuloy lang eh. Kahit wala naniniwala sa'yo eh. Why? May passion ka, may advocacy ka, and may purpose ka. Eh kung wala yung tatlong yan, purpose, advocacy, and passion, eh isa lang magreklamo dyan, ayaw ka na eh. Nasabi mo kanina na yung vested interest nga siguro yung reward na sinasabi mo. Reward? Will follow. Oh, will follow. Yung vested interest mo, mag-follow na lang yan eh. Eh yung tawag doon, reward, blessing yun. Pero Yun nga yung karma eh, di ba? good karma. Kaya dapat, magbubuo kayo ng community at gusto nyo lumaki ang community, dapat malinaw ang purpose. The second, yung advocacy. Yung pag sabi mong advocacy, ibig sabihin yung may prinsipyo kayo, may paniniwalaan kayo. Oh, yeah, hindi pa palit-palit. Hindi pa bago-bago. Hindi puro parang batas yan na may charter change. Hindi. Kung yan ang batas, yan ang batas. Diba? Ang utos ng hari, hindi pwede mabalik. Itong advocacy natin eh. Ba't nabago? Ano nangyari? Bakit ba natin ginuo yung grupong to? Ano, para bumanat, para makipag-away. Hindi binuo ang grupong to para magdagdag ng kaaway. Binuo natin to para lumaki, dumami ang kaibigan. Diba? At siyempre, makatulong sa kapwa. yung pangatlo mo, passion. Passion. Dapat malalim. Hindi yung parang katuwaan lang. No? Kumbaga, kailangan mo mag-commit. Kahit mawala na si YouTube, dapat nandiyan pa rin. Intact pa rin. Nandiyan pa rin yung grupo. At mawala si YouTube, nandiyan pa rin dapat yung grupo. Yung binuild mong group. Hindi yung nag-build lang. Wala na si YouTube. Wala na rin tayo. Parang ano din dati yan eh. Ako yung Crossline. Nag-crossline ako. Bakit ako nakapag-build? Crossline. Nakapag-build ako ng malaking community. Crosslining. Ako pa ang founder. Hanggang ngayon, mga nag-reunion kami ng mga kaka-crossline ko. Iba nga, naging mag-asawa pa. Diba? Nagkabuo ng pamilya. Sa crossline na nagkakilala. So, kahit mawala na si Crossline, nakikita pa rin kami. Kakausap pa rin kami. Naging magkaibigan ka, parang pamilya rin kami. Family friends. So, ganun dapat. May malalim kang passion. Kasi kung wala, bibitaw ka, ikaw, kahit ikaw ang founder o ikaw leader, bibitaw ka. At nararamdaman ng viewer yun at ng follower mo kung may passion ka talaga sa grupo. Pag nagbuo ka ng grupo, malalim ang passion mo sa grupo mo. Bakit mo siya binuo? Anong purpose mo? And then, ano yung gusto mong ipa-implement sa kanila na advocacy? Eh, dapat kahit mawala ako, yan ang advocacy natin. Hindi pwede mabago. Now, bibigyan naman kita ng chance na magbigay ng message. Ano yung message mo sa mga haters, bashers, yung mga naninira sa'yo sa social media? Ano yung mensahe mo sa kanila? Sige lang. Kulang. Eh, habang sinisira niyo ko, si Commander Churba parang pamintayan. Habang dinudurog, lalo umaanghang. Maganda yun! Maganda yun! Kaminta sine. Lalong dinudurog. Habang dinidikdik mo, lalong umaanghang eh. Diba? Totoo lang sa SOCMED, yung mga ganyan. Ang tingin ko kasi sa mga yan, talunan. Kasi hindi nila kaya isang Churba, kailangan ko kukuha ng kakampi. Kukuha ng kakampi. Kahit kagalit nila, wala siyang choice, makipagbati na lang ako para lang kay Churba. Diba? Mahinang nila lang, kaya lalo sila naaasar sa akin kasi ang tingin ko sa kanila, mahinang nila lang. Hindi nyo kaya isang Commander Churba. Why? Kaya ako minamahal ng tao. Doon lang tayo sa totoo. Magpakatotoo. Kaya minahal ng tao si Churba dahil open book ako eh. Wala akong tinatago. What you see is what you get. Dapat magpakatotoo lang tayo. Alam mo naman tao yung totoo eh. Kaya ng iba, naniniwala sa kanila, hindi naman dahil sa totoo yung sinasabi nila eh. Kundi galit lang sila sa akin. Diba? Galit lang sila, kaya sumasama sa kanila. Pero yung kung sa punto per punto, alam naman ng mga tao, mali naman yung pinagagagawa nila eh. Kaya message ko sa inyo, na lang. Ha? Tuloy nyo lang yan. Ituloy nyo lang yan dahil habang dinudurog nyo ako, lalo ako umaanghang.
Diba? Lalo ako nabubuo, para ako nemic eh. Habang dinudurog, kinakalas, nabubuo, lumalaki. Diba? Ayan nangyari sa bubuli. Yan. Siguro enough na sa mga haters. Doon naman tayo sa ano. Bilang panghuli. Ano naman yung yung mensahe mo sa mga taong naniniwala at patuloy na sumusuko? Ako kasi lagi ko sinasabi sa kanila, love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I will stay in your heart. If you hate me, I will stay in your mind. Diba? Ganun lang. Sabi ko, if you love me, I will stay in your heart. I will be in your heart. And if you hate me, I will stay in your mind. Hindi ka makakatulong pagkagalit ka sa akin. Sige ka. Hindi, ako, sinusuklian ko. Mahalin mo ako ng simple. I am a simple person that laughs in a simple jokes. No? Diba? Ganun lang. And love in a simple way. So, mahalin mo lang ako ng simple. Susuklian kita na malaki. Kasi kung ano mong trato mo sa akin, mas hihigitan ko. Balahurain mo ko, mas balahura ako sa'yo. Kung mamahalin mo ko, mas higit na yung pagmamahal na ibibigay ko sa'yo. Kasi ako ayoko sa lahat, alam mo, discrimination and favoritism. Kasi ano ko produkto ako ng discrimination. Produkto ako ng favoritism. No? Na ako yung underdog. Pero tandaan nyo, underdog always win. Diba? Underdog ako Ano ako lagi ako nadi-discriminate So, I hate discrimination. Kaya sa grupo ko, kung magbubuo kayo ng grupo, huwag kayo magdi-discriminate. Walang favoritism. Dapat fair ang trato. Hindi porke may pera, shout out mo lagi, diba? I-build up mo lagi. Hindi ganon. Fair. Ako nga, dinadalaw ko nga kahit walang pera. Pag naglambing, kung mag-turbo, birthday ko, dalawin. Pupuntahan ko kahit malayo. Pero mo, from Manila to GMA, pupuntahan ko yan. Kung kaya din. Kung kaya mo, ako kasi kung hanggat kaya ko ibibigay ko. Dapat makita ng mga members mo yan kung magbubuo ka. At yun na naiparamdam ko sa mga Team Bubuli members. Wala akong favoritism, wala akong discrimination. Yung wala kang ambag, wala kang pera, bakit hindi ka mag-ambag ng time and effort at wala kang pera? Kasi kahit maliit na bagay na ginawa mo is malaking contribution yan sa grupo. Dapat ganun. Yan, napakaganda ng kwentuhan natin today and maraming... Bitin nga Pero napakarami kong makukuhang clip galing sa mga sinabi mo. Talagang henyo ka talaga when it comes to real talk. Pero ayun, maraming salamat sa iyo, Commander Chorba. At ako ay talagang nagpapasalamat, pinaunlakan mo ako sa aking interview today and sa ating episode ng Pinoy Creator Spotlight. Sana impanood to ng mga Team Bubuli at iba pa mga naniniwala sa'yo dahil nga sa mensahe mo at saka mapanood din ng mga haters mo. So yan, maraming salamat. Casey, meron ka pa bang panghuling mensahe o gusto sabihin pa bago tayo magtapos? Message ko lang talaga, pagka kayo pumasok sa SOCMED, dapat bawal dito ang balat sibuyas. Kailangan dito buo ang dibdib mo. Hindi pwede dito mga mahihinang nilalang. Pinasok mo yan Tapos pag nabas ka, nananahimik ka sa bahay mo, magbablog-vlog ka kasi Kung nanahimik ka ba naman, wala kang basher. So, part ng buhay natin sa SOCMED ang basher. No? Kumakanta nga lang, bata, ang ganda-ganda ng boses, may basher pa rin. Normal na yan Kaya lang, paano mo siya harapin? Kaya dapat buo ang dibdib mo, bawal dito ang balat sibuyas, bawal dito. Okay lang umiyak, may kasama yan Pero kailangan wag kang susuko kung papasok ka talaga dyan. Matibay ka. Diba? Alright. So again, maraming salamat sa mensahe mo na yan, Commander Chorba. And again, ito naman ano masasabi mo sa basher mo? Magpapaalam na po ako at ang Pinoy Creator Spotlight. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Pinoy Creator Spotlight. Peace out, sabi nga ni Ron TV. Bye!